Nakasalampak sa isang sulok ng quadrangle ang magkaibigang Betsy at Jane. Marami ang mga estudyanteng pero onat pa rito. Kakadismiss lang ng pang-umagang klase at papasok na ang panghapon. Pang-umaga ang dalawa. Dangan nga lang at napilitang hindi muna umuwi dahil may kinokopya pa sa librong hiniram sa aklatan. Hindi maaaring iuwi ang naturang libro. Iilan lang kasi ang may kopya noon at isa sa palagi ang hinihiram. Kaya may oras lang ito upang gamitin ng dalawa. Bagamat tutok sa kinokopyang libro, hindi nalingid kay Betsy ang munting komosyon at may hinantilian di kalayuan na kinataas niya ng mata mula sa librong kinokopyahan. Sa rami ng mga nakatambay at naglisaw na estudyante ng sandaling iyon, hindi naging hadlang ang dami ng mga taong nasa paligid upang hindi niya makita ang agaw-pansing binatang naglalakad kasama ang ilang kaibigan nito. Angat na angat kasi ang kaputian ng lalaki sa lahat. Si Jonathan, ang crush ng campus nila. Tuwing pinagmamasdan nito ni Betsy, hindi niya maiwasang maisip si Patrick Garcia, si John Prats at si Eric Proctuso na kung magdodonate ng magagandang bahagi ng katawan at karisma sila at mula sa mga iyon bubuo ng isang lalaki, si Jonathan Abalia ang lalabas. Jane, mahinang bulong ni Betsy sa kaibigang abala sa paglilipat ng nire-research na pitak sa isang libro patungo sa isang notebook. Hindi kumibo ang dalaga. Patuloy pa rin sa pagkopya sa libro. Jane! Mahinang ulit ni Betsy. Oh, tipid na sagot ang tinatawag. Yung Prince Charming mo padaan. Mahina pa rin itong bulong na kinatigil ng pagsusulat ni Jane. Automatic ang nagtaas ng paningin ng dalaga. Hinanap ang tinutukoy nito. 3 o'clock. Bulong ni Betsy na kinalingan ng dalaga sa direksyong tinutukoy nito. Ang blanko at naghahanap na mata ng dalaga ay nagningning. Napangalumbaba pa ito habang tila bumagal ang sandali. Natoon lang sa binatang papalakad sa kanilang direksyon, ngunit panayang linga sa ilang tumatawag at bumabati. Panay ang hagod nito sa humabang kimpy style na haircut na kahit raw ilang beses sabihan ng kanilang guro na putulan dahil dapat hanggang kilay lang daw, hindi naman ito ginagawa. Humaba na ang bangs, lagpas na sa mata, ngunit tila lalong nagbibigay iyon ng dagdag karisma sa lalaki. Lalo at maya't maya, hinahawi at hinahagod pataas. Ang ate daw niyan, kutis labanos, pero mas makinis si Jonathan. Ang sabi pa ng source ko, pinagmumodel daw silang magkapatid sa isang signatured brand na damit, pero ayaw ng magulang nila. Ayaw daw tantanan ng mga agent at modeling company kaya lumipat sila rito sa lalawigan natin. Mas tahimik daw dito eh. Malaki daw yung bahay nila sa poblasyon. Alam mo, ang swerte na magiging nobya niyan. Mahabang wika ni Betsy habang hinahatid nila ng tanaw ang lalaking laman ng panaginip ni Jane mula na mag-transfer ito sa kanilang eskwelahan ilang buwan na ang nakakalipas. Imposibleng walang kaunawaan yan ngayon. Malalao si Patrick Garcia sa kanya kung pumayag lang siyang mag-artista. Libre naman mangarap, di ba? Alam mo ba, best friend, sa pangarap ko, anniversary na namin. At saka masarap siyang humalik. Pabulong na wika ni Jane na muling pinagpatuloy ang pagsusulat. Ngunit tila hindi mapaglaban ng muling hinabol ng tingin ang hinahanga ang lalaki. May point ka dyan. Kaya nga ako sa mga foreign na lang ako, at least sila sa umpisa pa lang, move on na ako. Marami pa silang picture, iba't iba ang size, matatandad ko pa ang dingding namin. Ani Betsy naman, na tinuloy ang naudlot na pagsusulat. Marami ka namang crush eh. Si Gil, si Scott, yung buong member ng Boyzone at NSYNC. Naiiling na wika ni Jane. Ano ka ba, mas marami, mas masaya? Sagot nito na kinatawa ni Jane habang naiiling na nilipat sa ibang pahina ang libro. Ang totoo, crush din ni Betsy si Jonathan, ngunit mas matindi ang paghangang nararamdaman ng best friend niya sa lalaki.
siya crush lang. Kapag nakikita niya si Jonathan, crush niya. Kapag hindi, wala na. Kumbaga parang sa commercial, now you see, now you don't. Ngunit si Jane, dumating na ito sa point na minamahal na nito ng lihim si Jonathan. Alam niya, ang level ng pagkuhumaling nito sa crush ng bayan ay mala Rosel Nava at Jolina Magdangal na kanta. Ang kaso nga lang, hindi ito kilala ng iniirog. At yun ang nagpapa-bittersweet ng problemang puso ni Jane. Nagmamahal siya ng walang maliw sa lalaking ni hindi man lang siya kilala sa pangalan. Grabe, malibig na talaga yung simoy ng hangin ngayong Oktubre, no? Nanginginig na wika ni Betsy isang araw habang papalabas sila ng gate ni Jane. Mag-aalauna pa lang ng tanghali, ngunit kapwa sila nakayakap sa sarili ni Betsy. Sadyang iba na ang simoy ng hangin kapag magpapasko, lalo na sa lugar nila na may kataasan pa at maraming puno. Hindi pa kasi naaabot ng mga pabahay na subdivision ang kanilang lugar. Sa pinakabayan at poblasyon pa lang maraming naninirahan. Naroon din kasi ang malaking pamilihan sa kanilang lalawigan. Kumbaga, naroon ang market. Saglit tumigil sa paglalakad si Betsy at nilabas sa bag ang isang manipis na cardigan. Sinuot. Mag-umpisa ka na rin magdala ng pangginaw, uso na naman yung sipon. Ani Betsy sa napasimangot na kaibigan. Maliit na yung huling jacket ko, ayoko namang bumili ng basta-basta jacket na lang o sweater. Gusto ko yung pinili talaga. Siyempre, matagal ko rin yung susuotin. Nag-ipon na nga ako eh. Malapit nang mag-sale ang Maldita at may inaabangan akong parang cardigan na pangginaw din. Pag hindi naman nakasama sa sale yun, may tinandaan na rin ako sa pen shop. Hoodie siya na jacket. Ani Jane na bahagyang pinalis ang pangangalisag ng mga balahibo sa braso. Sige, samahan kita bumili. Kailan ba? Ani Betsy na pumapara na ng tricycle. Baka sa Biyernes, pag-dismiss ng klase? Nag-iisip na uwi ka ni Jane habang papasakay na rin sa pinarang tricycle ni Betsy. Huwag mo akong simulan sa dahilan mong banu ka tignan sa mga luma mong pangginaw. Napakalamig na ng panahon ngayon. Ano ka ba naman, bata ka? Kastigong komento ni Manggorio sa dalagang nanulis ang uso habang umiinom ng kape. Kasalukuyang nag-aalmusal ang mag-ama. Itay naman ni, dalaga na ho ako. Nais niyo ho ba yung nakikita yung unikaihan yung banu magdamit? Kaya hindi ho ako nalilikawan eh. Bagamat nagmamaktol, nakangiti naman itong nalingonan ng ama. Nag-peace sign pa ang dalaga. Huwag mong antayin ang sinasabi mong sale na yan. Dadagdagan ko na yung pambili mo ng pangginaw. Nakuha ka na naman yung bonus ko sa trabaho eh. Pero hanggat hindi ka pa nakakabili, isuot mo muna tong maong na jacket ko. Utos ni Manggorio na nginuso ang nakahanger na jacket na maong sa munting sampayan na nasa ilalim ng hagdan. Muling nanules ang uso ng dalaga. Malaki ho eh. Angal nito ngunit kinuha pa rin ang maong na jacket ng ama dahil na maywang na ito. Saglit inamoy ni Jane ang jacket. Nasuot ko yan nung nakaraan. Isang beses lang o dalawa. Nung pumunta ako ng bayan. Hindi naman ganun yan ka-Romy. Wika ni Manggorio sa napangiting anak. Nilahad nito ang isang kamay nang sinukbit na ang bag sa balikat matapos maisuot ang jacket. Pabirong hinampas ng ama ang nakalahad na palad ng anak nang muling manulis ang uso nito. Natatawang nilagay niya sa kamay ang baon at salaping dagdag sa nais nitong bilhin na pangginaw. Nangiintindihan niya ang anak. Dalaga na ito. Natural na hihiya na rin na basta-basta nilang magsuot ng damit. Kung buhay lang ang asawa niyan si Marieta, ay labis rin siguro ang tuwa kung makikita na ang kanilang dalaga. Namilog ang mata ni Jane nang makita ang 500 dagdag ng ama. Sa tuwa ay nayakap niya ito bago humalik sa pisngi at nagpaalam na sa nag-iisang magulang. Natagalan si Jane sa pagsakay dahil puro puno ang dumaraang tricycle.
Nang sa wakas ay nakasakay, late na siya ng 5 minuto. Agad nagbayad ang dalaga nang makababa na ng tricycle. Lakad takbo na ang ginawa. Saglit niyang naalala na sa gate, ine-inspeksyon nga pala ang ID na kailangan ay nakasuot sa leeg pagpapasok. Saglit yumuko ang dalaga at hinanap sa bag. Hindi tumigil sa paglalakad. Nahawakan ng ID lace at pinulupot sa kamay nang magtaas ng paningin. Napapikit na lang siya nang mauntog sa baba ng katawang nabangga. Huli na upang maiwasan. Bumagsak sa lupa ang isang folder na naglalaman ng hindi niya mabilang na puting papel. Pawang computerize ang mga nakalimbag na letra. Sunod-sunod na sorry ang namutawa sa labi ng dalaga bago yumuko at dinampot ang mga papel. Hindi tuminag sa pagkakatayo ang nabangga niya, tila ba hinintay lang na madampot niya ang lahat. Hindi nagtaas ng mata si Jane, ngunit alam niyang babae ang nakatayo at nagmamay-ari ng mga papel na kanyang dinadampot. Angat na angat kasi ang namumula-mulang kaputian ng mga daliri nito sa paa sa suot na plat na sandalyas. Nakapantalo ng babae. Nang tuluyang masinop ni Jane ang mga papel, saka lang siya nagtaas ng tingin. Muling hihingi ng sorry, ngunit sinalubong siya ng naniningkit na pares ng itimang mga mata. May talim ang tingin nito sa kanya. Nalalong kinahingi niya muli ng sorry. Napansin niyang kuyom ang mga kamao nito. Hindi mapatid ang tingin sa kanya. Panay ang hagod ng mula ulo hanggang paang tingin sa pobreng dalaga. Ate? Tila tinulo sa kinatatayuan si Jane nang marinig pa ang boses na kahit hindi niya araw-araw naririnig ay pamilyar naman sa kanya. Ilang lunok ang kanyang ginawa bago nilingon ang lalaking laman ng kanyang panaginip, halos gabi-gabi. Sorry po. Tangi niyang nasabi nang makitang nakatingin si Jonathan sa kanilang dalawa. Muling nilingon niya ang babaeng nakatingin pa rin sa kanya bago inabot kay Jonathan ang hindi na maayos na puting mga papel. Bago nanakbong, lumayo na ang dalaga. Tuloy-tuloy na pumasok sa gate kung saan wala na halos estudyante siyang nakikita. Naipagpasalamat na lang ni Jane na wala pa ang first period nilang advisor. Late siya ng 20 minutes. Nag-iingay lang ang kanyang mga kaklase. Wala sa upuan naman si Betsy, ngunit ang bag ay nasa upuan nito. Baka lumabas saglit. Naisip ng dalaga, na muli niyang naipagpasalamat. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang nangyari. Hiyang-hiya siya. Panay ang guhit ng galit na mukha ng ate ni Jonathan at ng nagtatakang mukha naman ng binata sa kanyang gunita. Hindi iyon ang nais niyang maging umpisa nila kung magkakaroon man sila ng unang pagkikita ni Jonathan. Muli niyang naalala ang mga puting papel. Buti na lang talaga. Hindi tag-ulan. Kung hindi, baka may putik o sa malas-malas ay basa pa ang inabot ng mga iyon. Naalikabuhan lang naman, ngunit sigurado siyang pinagpag niya iyon ng mabilisan. Naalala niya ang computerized format na nakalimbag. Isa sa realisasyon na rich kid si Jonathan. Mahal kasi ang magpalimbag ng ganon, alam niya. Sa tagal-tagal niya nag-aaral, hindi siya gumastos sa ganoong format. Lahat ng mga project niya, handwritten, mano-mano, at iilan lang ang mga kaklase niya na kayang magpa-computerize pagdating sa mga project. Bilang lang sa kamay, alam niya. At kahit na ba sabihing may printing machine at computer sila Jonathan, na posible naman talaga. Marami ang papel na iyon. Mahal. Yung ink pa. Kahiya-hiya. Napatingin siya sa ID lace na nakapalupot pa rin sa kamay. Sinuot iyon at huminga ng ilang beses. Tinuon ni Jane ang mga mata sa pinto. Inabangan ang pagpasok ni Betsy. Ngunit tila tukso pang nagtilian ang ilang babae at dumaan si Jonathan kasama ang mga kaibigan nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Napalunok siya.
bumaba ang kanyang paningin sa hawak nitong folder. Binawi niya ang mga mata tinoon sa blackboard. Lumagpas na lahat-lahat sila Jonathan sa room nila, ngunit hindi pa rin tumitigil ang napakalakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya nasabi kay Betsy ang lahat ng nangyari. Hindi niya rin alam kung dapat ba niyang sabihin, ngunit nahalata ng kaibigan na may gumugulo sa kanya buong maghapon. Nangatwiran na lang siya na masama ang kanyang pakiramdam. Nakinakonsensya naman niya nang abutan siya ni Betsy ng Neo Aspilets. Pambata. Natatawang nangatwiran si Betsy. Yun lang daw yung available sa butika ng katapat ng school nila. Sinapu niya ang leeg. Bahagya nga siyang nagiinit. Baka sininat siya sa nerbiyos at pagkapahiyang naramdaman kanina. Ininom na lang niya ang 2 tabletang binigay ng kaibigan bago lalong kinipkip at niyakap sa sarili ang suot na jacket ng ama. Hindi na niya hinubad. Pinangatawanan niyang nilalamig talaga siya. Lumipas ang buong maghapon na tila wala sa wisyo si Jane. Nang mag-uwian naman, pinatawag ng guro sa faculty ang kaibigan niya si Betsy. Kakausapin daw ito tungkol sa isang subject na nire-remedial. Wala siyang kasabay umuwi. Lalong tumamlay ang pakiramdam ni Jane. Tumungo siya sa isang bahagi ng gate kung saan maraming nakaupong estudyante. Tulad niya, nagpapalipas ng oras. Wala siya sa wisyong makipag-agawan at makipag-unahan ng jeep at tricycle. Papalipasin niya muna ang mga iyon. Kontentong ginala niya ang mata sa paligid. Marami rin na nakapangginaw at nakakardigan. Iba kasi talaga ang lamig kahit katanghalian tapat. Ang tatay niya nga, kakagaling lang sa ubo at sipon. Buti nga, hindi siya nahawa. Isang pulang kotse ang halatang bagong-bago pa ang tumigil sa harap ng gate. Baka may susunduin, naisip ni Jane. Hindi nga siya nagkamali. Bumakas ang pinto nito at nasilip sandali ng dalaga ang pamilyar na mukha ng babaeng nabangga niya kanina. Lumingali nga si Jane. On cue, lumabas kung saan si Jonathan. Sumakay sa nakabukas na pinto na agad ring nagmaniobra at umalis. Hindi maiwasan ni Jane na mapabuntong hininga ng sunod-sunod. Muling naalala ang matalas na pagkakatingin sa kanya ng ate ni Jonathan. Kahit naman siguro sino, maiirita kung sumabog sa lupa ang project ng kapatid nito. Sa kabila ng takot at pagkapahiya, hindi maiwasang humanga ng dalaga sa magkapatid. Tunay nga na mala-artista ang datingan ng dalawa. Muli siyang nanliit sa sarili. Lalong lumabo ang mga pangarap niya na mapapansin siya nito bilang babae. Ordinaryo lang kasi ang kanyang itsura. Sa edad na magdi-18, wala pa siyang nagiging nobyo. Dahil wala rin namang nanliligaw. Nagkaproblema si Betsy sa nire-remedial nitong subjects. Kinakailangan nitong pasukan iyon, ngunit sa panghapon na schedule. Sa paraang iyon, walang magiging problema ang pagtatapos sa 4th year. Isang dahilan kung bakit hindi na sila sabay umuwi. May iwan si Betsy sa loob ng campus. Tatakbo rin halos ng 2 oras ang gagawin niyang remedial. 2 araw na ang nakakaraan mula nang mabangga ng dalaga ang ate ni Jonathan. Hindi pa rin niya makuwang sabihin ang lahat kay Betsy. 2 araw na rin na tuwing lumilingon si Jonathan sa loob ng classroom nila pag ito ay dumadaan sa kanilang room, sigurado ang mga mata kung saan itatapon. Sa kanya. Gusto niyang isiping ilusyon lang ang lahat kapag nakikita niyang nagiiwan ito ng tipid ng ngiti tuwing babawiin na ang mga mata sa kanya. Hindi niya maiwasang sapuhin ng dibdib. Tila kasi kilakas ng bawat kabog niyon kapag tumitingin sa kanyang direksyon si Jonathan. 1 at 2 beses iyong ginagawa ng binata araw-araw na sa awa ng Diyos, hindi nahahalata ng kaibigan si Betsy.
Naging abala ito ay tutok sa nireremedyohang subject na tuwing may libreng oras, nakababad lang ang mga mata sa ilang notes at sa ilang librong nasa desk. Pangatlong araw, isang tanghali. Nakabaon sa isang pocketbook na binabasa si Jane habang nag-aantay na humupa ang mga estudyanteng nakikipag-agawan sa mga sasakyan. Kontentong nakaupo sa isang mahabang upuang bato sa labas ng campus. Hindi na malaya ng dalaga ang mga sandaling dumaan. "Hi Jane." Bati ng tinig na pamilyar sa kanya. Nagtaas ng paningin si Jane at tila nalunok ang dila na nakatayo na sa harap niya si Jonathan. May ngiting matamis. Alam nito ang pangalan niya. Alanganing mapangiti ang dalaga. Tinanong ng binata kung maaring umupo sa kanyang tabi na kinatango lang niya ng sunod-sunod. Saglit nilinga ni Jane ang paligid. Wala na halos estudyante na nag-aabang ng sasakyan. Nakapila na nga ang mga jeep at tricycle na pinupuno pa ang laman. Tanda na, lagpas na atang isang oras ang lumipas. "Uuwi ka na ba?" Tanong nito na kinatango ng napiping dalaga. Napakamot sa batok si Jonathan at tila nahihiyang nagsalita muli. "Gusto mo sabay na tayo? Medyo mahal yung isang biyahe. Sayang naman kung ako lang yung sasakay. Isa pa, gusto sana kitang makausap." Napalunok na lang ng laway ang dalaga, ngunit hindi tinanggihan ang pagkakataon na makatabi ito. Para sa kanya, isa iyong himala. Hindi na kinataka o pinansin ni Jane na sa isang pagong ngunit bagong tricycle ang kanilang sinakyan. Hindi na siya nagtanong kung bakit hindi sila sa pilahan sumakay. Hindi na rin niya pinansin kung bakit tila silang dalawa lang ang hinihintay ng tricycle. Saglit tumigil ang sinasakyan ng dalawa sa isang tindahan. Nag-excuse ang driver na may bibilin raw, dahilan upang mapagsulo ang dalawa sa loob. Mula nung nakasakay, walang kibuan ng dalawa. Si Jane ay tila pinipigil ang mangarap dahil tila naging panaginip ang sandali. Ang lalaking lihim niyang minamahal, heto at katabi na niya. Kakiskisa ng braso, ng hita, at amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. "Jane." Tawag nito sa napalingon ng dalaga. Halos magkalapit na ang kanilang muka. Muli, hindi siya sumagot. "May pupuntahan kami sa Sabado. Piyesta sa lugar ng lolo ko. Malapit lang yung probinsya nila dito. Wala naman tayong pasok sa Lunes eh. Holiday. Gusto mo bang sumama?" Tanong nito na kinanganga ni Jane. Pero hindi mo muna pwedeng sabihin kahit kanino na isasama kita sana. Gusto ko kasi sekreto muna tayo. Ayoko kasing pag-usapan pa. Pero kasi gusto kita. Okay lang ba? Ipapaalam ka ng ate ko sa mga magulang mo. Mag-i-18 ka na naman na, di ba? Siguro naman, allowed ka na makisleep over. Please, gusto kasi kitang makilala lalo. Mabait naman yung mga parents ko eh. Sunod-sunod at tila bombang anunsyo nito na lalong kinapatda ni Jane. Marahil pagpuso talaga ang namayani, lahat ng bagay na dapat ikonsidera ay napapalis, gawa ng pagkasabik at nag-uumapaw na katuwaan. Iyon ang lumukob sa dalaga. At sino ba naman siya upang tumanggi? Lalong tumamis ang ngiti ni Jonathan nang pumayag siya agad. Ginagap nito ang kanyang kamay at hinalikan sa palad na kinalusaw ng puso ni Jane. Gusto nga rin pala ni ate na humingi ng sorry sa'yo. Hindi kasi maganda yung unang meet nyo eh. Pero mabait yun, promise. Hindi lang talaga niya maiwasang mainis kasi alam mo kasi pinagpuyatan niyang i-type yung projects ko. Sana maintindihan mo. Pero promise, mabait yun. Katunayan nga,
siya yung nag-volunteer na ipaalam ka sa parents mo. Mga salitang hindi na sinagot ni Jane. Nag-uumapaw ang kilig na kanyang nararamdaman. Wala nang espasyo ang kahit ano sa ngayon. Ang mahalaga, gagap ni Jonathan ang kanyang palad at hinahalikan. Tumigil ang tricycle sa tapat ng bahay ni Jane. Hinalikan pa siya ni Jonathan sa pisngi bago siya umibes ng tricycle. Tila lumulutang ang dalaga na pumasok sa kanilang munting bakuran. Nang tuluyang makalayo ang tricycle naman, napales ang ngiting nakaguhit sa labi ni Jonathan. Napahalukip-kip ito na sumandal at pumikit. Ilang sandali pa, papasok na sa malawak ni rambakuran. Sakalang dumilat ang binata. Umibes. Tuloy-tuloy sa semi-bungalow na tahanan, sa malawak na sala. Pagpasok, nalingonan ang mga magulang na kasama ang kanyang ate na umiinom ng pulang likido. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng binata at hinagis kung saan ang bag, bago pabuwal na umupo sa malambot na sopa. Kinuha ang isang almohadon at tinakip sa muka. Narinig niya ang tunog ng papalapit na takong sa kanyang kinalalagyan. Hindi siya tuminag. Bahagya siyang naiirita sa bawat paglapat ng matunog na talampakan sa kanilang marmol na sahig. "Kamusta?" tanong ni Gladys na umupo sa isang bahagi ng sopa. Okay na, ipagpaalam mo na lang siya sa Sabado. Walang gana nitong sagot. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa pulang labi ni Gladys. Bahagyang nakulayan ng pula ang ilang ngipin nito gawa ng iniinom sa kristal na kopita. Kailan niyo ba kasi ako yayang gawin? Ayoko na mag-aaral. Paulit-ulit lang yung tinuturo rito. Natutunan ko na yun sa Maynila eh. May irita sa boses na reklamo nito bago tinanggal ang almohadon na tinakip sa muka. "Sige, dahil nakuha mo naman ang dalagang gusto ng ate mo, sa Sabado rin." Sagot ng ginang na lumapit sa binata. "Ma, ako na ho ang magbobolontaryong papelit sa kanya. Baka hindi niyo ho kayanin ang bango ng tatay nun. Titirhan ko naman ho kayo eh. Huwag ho kayong mag-alala." Ani Gladys sa tumawang ginang. Nilingon pa nito ang naiwang padre de pamilya sa pinanggalingang bahagi ng sala. Nakatingin lang ito sa tatlo habang sumisimsim ng dugo sa kopita. Wala na ba kayong limponara dyan? Naamoy ko na kayo. May iritang wika ni Jonathan sa natawang ginang. Sumagot na sa Sabado pa, pag-uwi nila sa probinsya ng kanyang lolo. Kung saan, roon nagmula ang kanilang angkan. Ilan sa mga eksklusibong ordinaryong lahi ng aswang na kayang komopya ng wangis ng kahit sino o anong panlabas na kaanyuan. At si Jane ang kanilang ihahanda sa kanilang hapag. Isang matagal ng tradisyon ng kanilang angkan noon pa man. Nagiging tila reunion ang piyesta sa angkan nila Jonathan taon-taon, kung saan lahat silang pamilya ay may uwing alay na ihahanda sa kanilang mga mesa. Walang magiging problema tungkol sa mga taong nayayakag nila at pinapatay. Ginagaya nila ang mga wangis ng mga iyon upang sandaling ipakita sa mga kasama nito sa bahay o mahal sa buhay na ligtas itong nakabalik. Diskarte na kung paano gagawa ng palabas na kunwari ay naaksidente o nawala paglipas ng ilang araw o linggo. Ngunit ang lagim ay hindi natatapos roon. Pagkakataon rin kasi ng mga gumaya na biktimahin ng sino mang maaabutan nito sa tahanan ng pinalitan. Kaya napakagandang kakayahan iyon sa angkan na kinabibilangan nila Gladys at Jonathan. Malaki ang kakayahang mapapa sa atin kapag nakuha ko ang matandang iyon. Ang mabilisang paghihilom sa lahat ng sugat o pinsalang matatamo. Ngunit lubos akong nahalina sa anak niyang pagkamat hindi kasing bango ng dugong presa. Matamis pa rin ang samyo ng dugo. Idagdag pang isa siyang birhen. Buti na lang talaga malakas ang apil ng bunso natin.
Natatawang wika ni Gladys sa kapatid na umismid lang ngunit nagningning naman ang mga mata. Katakot-takot na paglalambing ang ginawa ng nabubulagang dalaga sa ama ng gabing iyon kahit nang sumunod na umaga upang payagan sa darating na Sabado. Sinangkalan pa ang walang alam na si Betsy upang mapapayag ang ama. Sinabing kasama ang kaibigan, yun nga lang ang ate nito ang magpapaalam sa kanya. Hindi niya sinabi ang lahat ng dapat malaman ng ama. Sinunod niya ang gusto ni Jonathan, ang maging lihim ang kung anong meron sa kanila. Natanso sa dahilan ng lalaking hindi pa ito handa na isa publiko ang intindihan nila. Dahil paulit-ulit umaalingaw sa isip niya na tuwirang sinabi nitong gusto siya. At para kay Jane, iyon lang ang mahalaga. Dahil unang beses lang magpaalam ng dalaga, pumayag rin naman agad si Manggorio. Aniya sa sarili, ito na ang unti-unting pagkampay ng dalaga upang tuluyang lumipad palayo sa pugad. Naiintindihan niya yon, dalaga na ito. Isa pa, hindi naman gala ang kanyang anak talaga at paminsan, kailangan rin itong mapunta kung saan-saan. Lalo pa kung magtatrabaho na ito o hindi naman kaya kung mag-aaral sa malayong universidad na kailangan itong mag-board. Maigi na yung nauumpisahan ng maglakad-lakad at makisama sa ibang tao. Nang dumating ang araw ng Sabado, isang maputi at magandang babae ang naging bisita ng mag-ama. Ang ate ni Jonathan, pinapaalam ang dalaga. Siniguradong aalagaan ang nag-iisa niyang anak at ibabalik rin pagkatapos ng tinaktang paalam nito. Kumaway pa si Jane sa ama nang ihatid ng matanda sa pinto ang dalawa, bit-bit ng anak ang maliit na bag at nakangiting tumalikod. Pinakiharapan ng maayos ni Jonathan ang dalaga maging ng pamilya nito habang nasa biyahe. Naging maligaya ang bawat sandali nang talagang akala ay natutupad ang isang imposibleng pangyayari na sa mga pocketbooks at palabas lang sa telebisyon nagaganap. Nang dumating naman sila sa probinsya nila Jonathan, naging mainit ang pagsalubong sa kanya. Tunay ngang may maipagmamalaki ang angkan nito. Isang marangyang salo-salo ang sumalubong sa kanila pagdating. Ginanap sa isang malawak na bakuran. May ilang kombo pang inarkila. Maraming tao, tila lahat ay naroon upang magsaya at magpatalbugan sa mga alahas at kasuotang suot. Bagamat nahiya ang dalaga sa simpleng bestida at ayos, hindi pinaramdam ni Jonathan na napakasimple lang niya. Panay ang bulong nito sa kanya ng magagandang bagay. Panay ang akbay at kabig sa kanyang bewang. Lalo pa at may ilang kalalakihan na lumalapit at nakikipagkilala sa kanya. Binarikadahan siya nito. Kilig na kilig naman ang dalaga. Nang dumating ang gabi, isang likido ang pinainom ni Jonathan sa kanya na naging dahilan upang siya ay makatulog. Ang hindi alam ng dalaga, hindi na siya muling magigising pa. Ilang katok ang naulingan ni Manggorio. Napatingin siya sa orasan. 8:00 ng gabi. Binuksan niya ang pinto. Ang anak ang nabungaran niya. Nakangiti ito. Hindi gumagalaw sa pagkakatayo. Aba, at naisip mo pa palang umuwi. Kunwari ay nagsusupladong sa lubong nito. Tumalikod si Manggorio, ngunit hindi niya narinig ang ingay ng wind chimes na nakasabit sa pinto. Tanda na sinara ito. Napalingon siya sa anak na nasa bukana pa rin ang pinto. Nakangiti. Nawirdohan ng ama. Kunot ang noong pinakatitigan ng anak. Ano pa bagang tinatayo mo riyan? Pumasok ka na. Ani Manggorio sa hindi pa rin tumitinag na si Jane. Tila ba may pinalipas o may hinintay lang ito saglit bago tuluyang pumasok. May tirang ulam pa dyan, init mo na lang. Ani Manggorio pa.
Ngunit saglit lumingali nga ang anak. Tapos ay umakyat ng hagdan. Hindi ka ba gutom? Tanong nito sa tumingin lang sa kanyang dalaga na napahawak pa sa dingding. Busog ho ako, matutulog na ho ako. Anito at tuluyang nawala na sa mata ni Goryo. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng kwarto nito. Tila ba napatda ang ama? Hindi man lang nagmano sa kanya ang anak ni hindi tumungo sa kusina upang uminom ng tubig. Isang bagay na lagi nitong ginagawa tuwing galing sa labas o kung saan man. Napatingin si Mang Goryo sa hagdan. Naisip niya baka pagod lang. 4 na araw ba naman halos itong nawala. Pahakbang na sana ang matanda patungo sa kusina nang makaamoy ng mahinang samyo ng malansang bagay. Parang isdang nabubulok na may halong burak. Muli siyang napatingin sa hagdan, kung saan naglaho ang kanyang anak. Bakit pa sa wari niya? May mali.